Question ni Sir Eric Miranda, yung Belgian Malinois daw na alaga nila, pinagkakagat yung misis niya. Multiple big bites daw ang nangyari. Kawawa naman si misis, no? Buti naman, ganun lang ang nangyari at hindi malubha. So, siguro malubha din, pero at least hindi namatay. Grabe kasi talaga yung mga Belgian Malinois kapag talaga nagalit sila. Talagang lapa talaga ang mangyayari. Anyway, sabi niya 2 months ago na nangyari yon. Ang tanong niya ay pwede na ba daw niya ipa-adopt yung Belgian Malinois na yon. Ako po, kung aso ko po yun, pinagkakagat po yung misis ko, tapos pag nakikita ng misis ko, malamang natutroma siya, malamang iba yung damdamin, iba yung kabog sa dibdib dahil nga sa nangyari, siguro ilang linggo niya yung pinagdusaan, ilang linggo, ilang buwan bago talaga nag-heal yung mga sugat, pati yung emotional stress and trauma. Naku, mahirap gumaling yan. Matagal na panahon yan bago mabura. Anyway, kapag ganyan nangyari, 14 days lang naman ang observation period. Ibig sabihin, nakagat siya ngayon, dapat nagpa-injection na siya ng anti-rabies, I hope ganun naman ang nangyari. And usually SOP naman yan pag dinala niyo sa hospital for repair ng mga wounds, kung tinahi yung mga sugat niya, etc. ay malamang binigyan niya ng anti-tetanus at binigyan na rin yung misis niya ng anti-rabies, pati yung erig. Pero, meron pa rin 14 days na observation period. Yung 14 days na yon, hindi nyo pa muna pwedeng ipatayin yung aso or pa-euthanasia, hindi nyo po muna pwedeng ipamigay or alam nyo yun, kung ano man pwedeng gawin, pakawalan, hindi pwede. Observe nyo muna yon, ilalagay muna siya sa isang cage, sa isang closed environment para hindi siya makakagat ng ibang tao. Kailangan nyo munang tignan, normal lang naman, papakainin, painumin yung aso, lilinisan, pero titignan nyo muna 14 days kung mamatay o hindi. Kasi pag namatay, may posibilidad po yon na may rabies, di ba? Kasi ang rabies kapag dumating na sa utak at nailabas na sa lawa yung virus, ay within 14 days kailangan mamamatay talaga yung aso. Pero kung hindi namatay, safe ka, ibig sabihin, nung panahon na nakakagat yung aso ninyo ay wala pala siyang rabies sa utak at saka sa laway. So, safe from rabies yung misis. So, halimbawa, namatay, anong gagawin? Dadalhin po yung bangkay o kahit yung ulo lang, nakalagay sa icebox, dadalhin sa RITM. Sila po kasi ang gagawa ng test, kukuha ng sample sa utak para titignan kung may Negri bodies. Pag may Negri bodies, ibig sabihin positive yan for rabies. At bibigyan ng karampatang treatment yung misis ni Sir, Depende sa kung anong papagawa ng mga human doctors. Ngayon, kapag kayong yung aso ay hindi namatay, after 14 days, so hindi naman rabies, walang rabies na i-transmit, definitely 100%. So, ang mangyayari niyan, kung ako yon ay yung aso ko, ilalabas ko, aalisin ko doon sa lugar ko, sa bahay ko. Kung ako yon, kasi meron naman akong kennels sa Manalo Resort Hotel, nandun yung Manalo Canine Kennels, we have more than 100 dogs doon. So doon ko muna papaalaga naman sa sa mga trainers ko at mga kennel attendants ko doon. Ngayon, kung wala naman kayong ganong facility, ako papamigay ko na lang sa iba. Yung marunong lang humawak, kasi pag nakakagat yung aso ng ganyan, nilapa talaga yung misis niya, maaaring pag pina-adapt mo yun sa iba, ganun din ang gawin yan. May tendency, mas malaki ang probability na gawin niya ulit yun kesa sa asong walang ganong experience. So, ibibigay nyo lang yan doon sa kaya talagang mag-handle at mag-train ng ganong klaseng aso. Ngayon, kung wala kang kilalang ganon, sa US, tinuro sa akin ng mga kapartner kong Amerikano noon sa BCSI, nung ako ay nagpapadala ng mga dogs and handlers sa Afghanistan noon with them. Pagka ganon sa US, nakakagat yung aso, inu-euthanize na nila, pinapatulog na nila kasi liability na yung aso. Pwedeng gawin ng aso yon sa iba. Pwedeng ipa-euthanize yan sa veterinarian ninyo. At veterinarian, ang euthanasia na gagawin is i-injection lang naman yan ng pampatulog. Okay, it's not inhumane. Hindi matotorture yung aso. Matutulog lang siya tapos wala na siya. So, yun yung pwede nyo gawin yan kasi 2 months ago na ako yan. I would have done that earlier. Alisin ko na yan sa bahay ko kasi although kahit sabihin mo na-attach na ako dun sa aso, kahit nagkaroon ako ng love for the dog,
Kung gano'n naman ginawa niya sa misis ko, mas mahal ko yung misis ko. So I would probably, may magagalit sa akin yan, no? Yung mga animal welfare activist, mga umalis na lang kayo dito kung nasusuklam kayo sa mga pinagsasabi ko. Pero ang totoo niyan, yun ang gagawin ko kasi mas mahal ko yung misis ko. Ayoko na nararamdaman niya yung ganong pakiramdam, no? Pwede rin naman maging option na tutulungan ko si misis na everyday, papakita ko siya sa aso para mawala yung trauma niya, etc. etc. Pero mahabang proseso yun, tsaka wala na akong oras para sa ganon. And marami namang ibang mga aso na pwede ko naman pakitaan ng pag-ibig kesa yung aso na yon na nagkaroon na ng hindi magandang epekto. Kasi pwedeng ulit gawin yon later on. Kahit i-train mo yung aso na yan, the fact na gano'n ang ginawa niya sa misis mo, ewan ko lang kung ba't gano'n ang ginawa sa misis niya, no? Baka hindi sila close, or baka naman may ginagawa yung misis niya, hindi maganda. Anybody can judge, anybody can make their own conclusions, pero still the same, hindi ko nagugustuhin yon sa bahay ko. I would get another dog na matalino. Kasi may mga matapang na aso na okay naman, no, nasa lugar, pero may mga aso talaga, kagaya ng mga Belgian Malinois na nakita ko na before, wala sa lugar ang aggression nila. Okay, so hindi nakakatuwa. Kaya ako bilang canine expert, I would say, no, may mga dogs talaga na matapang pero wala sa lugar. We have no use for those dogs kahit sa canine work na protection. Kahit gawin silang attack dog, we cannot trust those kinds of dogs. Dapat yung aso na ginagamit sa protection, clear-headed. Hindi lang puro tapang, dapat matalino din. So, yun po yung masasabi ko tungkol doon. So, yes, you can have your dog adopted, you can have it euthanized, pero yun ang sinasabi ko lang, guys, no? I would not have that dog around my family anymore. Okay, so yun po masasabi ko tungkol sa tanong ni Sir sa taas. Okay, thank you po, Dr. Abel Manalo po ito sa Manalo Canine, SDN Dog Food. Mabuhay po kayo.